Hello, hello po mga kabebe, magandang buhay po. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon. At yun nga, magmamarites na naman po ulit tayo mga kabebe. Ngayon po ay alas 4 na po ng hapon. So andito tayo sa area. At yun nga po mga kabebe, ito nga pong nakikita nyo dito po na area, dito po sa likod ko is bagong ani po ito ngayong araw na to. So dito po sa atin mga kabebe, kasi nga po ay nag-cut off nga po ng tubig. So ang tubig po ngayon ay meron na po tayong patubig po. So ang nangyari, yung mga alagang itik natin nung mga nakarang linggo, yung mga nakarang araw is medyo naalanganin po tayo mga kabebe, kasi nga po is yung area na pinaglagyan po natin sa mga alagang siyo natin is sobrang mainit. Alam naman po natin na nung mga nakarang araw is sobrang init po talaga. Tas nagka-problema din po tayo kasi yung mga alagang seo ko din po is nalason. Yun din po yung isang babantayan natin pag ganitong sa area lang din po natin ilalagay po itong mga alagang seho natin. At yun din yung isang problema natin mga kabebe, lalo na po yung pinaglagyan po natin is yung katabi niya is nagtatanim na ng palay. Kasi nangyari nga po ngayon ay hindi po sabay-sabay yung pagtatanim ng palay, dahil nga po yung iba ay nauna na, tas yung iba ay katulad ngayon nag-uumpisa pa lang. At yun yung maganda din po mga kabebe, kasi nga ay may patubig na. Pero yun nga lang, sana nga po ay makarecover nga po itong mga alagang seho natin. Kasi nga lagi kong sinasabi is pag mainit talaga yung area, malaking problema po talaga, lalo na po at dito lang po tayo umaasa sa pastol or ginagala lang po natin yung mga alagang itik natin. Yun talaga yung number one problemahin natin, lalo na po at siho po yung inaalagaan natin. Lalo pag seho is madali po talaga silang mga yayat mga kabebe. Merong pagkain pero sa sobrang init is napakahirap pa din po para sa kanila yun, kasi nga hindi pa po nila na-adjust talaga yung sobrang init po. Malaking problema din po yun sa mga nangingitlog na itik. At least po yung mga nangingitlog po natin is alam na po nila yung paraan talaga kung i-adjust yung init ng araw at ulan. At yun nga po mga kabebe, nung mga nakarang araw nga is nag-antibiotic nga po tayo sa mga alagang itik natin, kasi nga po is sa init nga po yun, tas sa ulan. Yun yung babantayan talaga natin mga kabebe pag ganitong pinapastol lang po itong mga alagang itik natin. At yun nga po mga kabebe, sa ilang araw nga na sobrang init nga po mga kabebe is malaking apektado po talaga, naapektuhan po talaga yung mga alagang seho natin. Kasi ay pumayat po talaga yung iba. Kasi nga yung hindi po nakakaalam po bakit ganito kalalaki yung mga alagang itik ko. Una po is ang alagang itik ko po is plateros po, hindi po siya itik pinas na malalaki. Tapos ikadalawa po is yung mga alagang itik ko po ay hindi po talaga sila sabay-sabay na hinatid sa atin, kaya may napag-iwanan. At yun nga po mga kabebe, dito na area nga po mga kabebe, may patubig din po dito na area, kaso lang po ay yung mga nagtatanim po ng palay dito is nag-aagawan po ng patubig. Patubig po kasi nga po ay yun nga, bagong dating yung tubig, so kailangan din nila magpatubig ng kapalayan nila. So na maganda din po yun mga kabebe, at na isasabay po natin yung mga alagang itik natin na ilagay sa area, lalo na pag sisimulan na naman nila na tartulin. Pero yun nga lang po mga kabebe, dito nga po katulad nga dito ngayon, kaani lang ito ngayon, so bukas is tatartulin na ito. So tayo po na dito lang umaasa is ito din po yung disadvantage din po para sa atin. Malaking problema yon. Bakit? Kasi nga ay pag ganito na nagsisimula na po sila na tartulin o linisin yung area nila, ibig sabihin ay magtataniman na po ng palay. So ang ibig sabihin pag ganoon is maghahanap na naman po tayo ng area kung saan ay ilalagay na naman din po natin yung mga alagang itik natin. Ganun po yung disadvantage po ng pag-aalaga sa free range area mga kabebe. Yun nga lagi kong sinasabi, pag ganitong free range po talaga is gagamitan po talaga natin dito ng
diskarte. Pag wala ka pong diskarte dito sa mundo ng duck farming, lalo na po at ganitong paraan po tayo, ay wala ka pong magagawa. Walang mangyayari sa iyo kung umaasa ka lang talaga at nagtatayo-tayo ka lang dyan. Pag ganyan na ganitong pastol po talaga yung gusto mo is pag-aralan mo po talagang mabuti mga kabebe kung gusto mong simulan ito. Hindi po ako nagsasabi ng mga positibo para lang na maengganyo ka na pumasok dito sa mundo ng duck farming. Ang sinasabi ko lang na pag-aralan mo talaga kabebe kung gaano ba kahirap dito sa mundo ng duck farming, lalo na po at kulang ka pa sa experience. Kaya may mga videos din po tayo dyan mga kabebe na pwede din na i-apply mo, pwede din po na hindi. Nasa sayo na yun mga kabebe. At yun nga po mga kabebe, ito nga pong area mga kabebe, kasi nga dito sa area namin is marami na pong nang-iitik. Yung mga itik nila na inilipat nila, so ngayon ay inuwi nila dito sa area natin. So ang nangyari is siksik sardinas na naman po kami dito mga kabebe. Marami talagang mangiitik dito mga kabebe. Hindi ko muna sila imamarites, saka na lang po. At yun nga po mga kabebe, kasi nga dito tayo sa area kung saan ay inilagay po natin itong mga alagang seho natin. So nakikita nyo naman po yan mga kabebe, yung alagang seho natin. Tignan nyo naman po mga kabebe. Yan pong net na nakikita nyo mga kabebe is binili ko po to sa online. Ito po ay yung chicken net, yung malalaking net po siya mga kabebe. 50 meters po yung lapad niya. Tas yun nga is hinati-hati nga po natin yung kuan net, kaya naging ganito po. Ang size po nito niya mga kabebe is 1 media. Kaya pong pag mga itik po talaga na seho, nasa 1 buwan is makapasok pa dyan. Kung maalanganin is baka hindi natin mapansin, is baka mamatay pa. Kasi nga po yung iba nga po ay nakakalusot pa dyan sa may butas ng net, yung iba ay hindi. Kasi nga nakikita nyo yan mga kabebe, yung sa pakpak nya, ganyan po ang mangyayari mga kabebe. Pag yan nangyari tas hindi po natin nabantayan, ang mangyayari po ay baka malagasan po tayo. Kaya ito yung binabantayan natin. Bakit linagyan natin ng net? Linagyan natin ng net mga kabebe kasi nga ay dito sa kabilang area nga ay may maglalagay na ibang itik. So ang nangyari is hatian po talaga tayo ngayon. So ito yung problema natin. Kaya kung sa area mo ay ikaw lang yung mangiitik or konti lang kayo, is malaking points yun para sa iyo mga kabebe. Pero sa amin dito kasi sa Bukidnon, dito ko talaga masasabi na dito sa Bukidnon napakaraming mangiitik. Bakit kaya? At yun nga po mga kabebe, balik nga tayo. Dito nga po sa area na pinaglagyan po natin mga kabebe is hindi po talaga madali yung buhay mangiitik. Kasi nga po ay sa area nga lang din po tayo umaasa. Katulad po nga ngayon, yung mga alagang itik natin is medyo nagnipis ba yung pumayat yung katawan ng mga alagang seho natin. Pero yun nga po mga kabebe, kasi nga ay marami namang makain, marami ng tubig, at baka makabawi na din po itong mga alagang seho natin. Kasi yun talaga yung number 1 mga kabebe, na dapat sana na itong mga alagang seho natin na sa ganitong buwan is medyo malalaki na sana sila. Pero yun nga po mga kabebe, may mga alagang itik din po nga tayo na nakikita na yung dito sa pakpak nila ay tumutubo na po mga kabebe. Magandang sign yun mga kabebe na palaki na yung mga alagang seho natin. Noong alaga po tayo mga kabebe ng mga seho noon last year is pag ganitong buwan na po talaga nila mga kabebe, medyo malalaki na sila dati mga kabebe kumpara ngayon. So yun nga, hindi naman po tayo naubusan ng pag-asa hanggat po na may makakain pa yung mga alagang itik at itik natin. Pero yun nga lang is kailangan talaga natin silang pakainin din po pakunti-kunti ng feeds para sa ganun ay makabawi po yung katawan po ng mga alagang seho natin. At ito nga po mga kabebe, nakikita mo yan mga kabebe, yan pumasok sa dyan. Tas medyo malaki-laki na po itong itik natin, oh. Ang kinain po ng alagang itik natin is yan po, nakikita mo naman, puro na po siya palay. Pero yung katawan po ng itik natin mga kabebe, medyo manipis po talaga siya. Kumpara nung nag-alaga po tayo. Pag ganitong buwan na po sana,
is medyo malalaki na sana itong mga, pero malaki naman po siya mga kabebe, kaso lang is medyo pumayat nga lang po itong alagang seo natin. At ito nga po yung seo na natin yan. Ilang days na ba to sila? Nasa 40 days na yata, 42 itong mga alagang seo natin. So ito nga po yung itong itik na hinawakan ko mga kabebe is babaeng itik po to. Yan po. Marami po siyang kinain, puro palay po ang andyan sa tiyan niya. Yan po yung alagang itik natin. Kaya ito po talaga yung number 1 na babantayan natin mga kabebe, lalo at papasok sa dyan sa mainit. Mahirap na po yan sila pag sobrang init, tas hindi natin napansin ay malalagasan po talaga tayo. Di ba buddy? Ha? At yun nga po mga kabebe, yung mga alagang seo nga natin ngayon ay pumayat po talaga. Malaki po talaga yung pinayat po nila mga kabebe. Kasi nga yun nga is, ngayon po talaga is sobrang init po talaga dito sa area natin. Lalo po at yung tubig is hindi pa po talaga totally na dumarating dito sa area, pero okay na din po yun mga kabebe, kasi nga is ngayon na week po talaga is yung tubig po talaga is meron na, bale lahat po ng mga bakante na area na hindi po natubigan is pwede na po natin mapostulan. Pero yun nga ay dahil nga bumalik na yung tubig, so yung mga mangiitik din is bumalik na din po dito sa area. So ang mangyayari is titiis-tiis na naman po tayo. At yun nga po mga kabibi, yun nga yung mga disadvantage nga sa pag-aalaga nga po ng mga seo. Hindi porkit tayo ay pastol lang po ay malaking tipid na din po. Nakakatipid nga po tayo, pero diskarte po talaga yung paraan natin dito. Lalo na pa ay sa area lang po talaga tayo umasa. At yun lang muna sa ngayon mga kabebe. Sana nga po ay nakamaritis din ako. Nakimaritis ka din. At yun lang muna ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon ang nagsabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching.